What's up sa lahat? Welcome to Sports Beat PH. Carlos Sacamos po. At lumalabas na tayo for the first time. I think it's about time na magkaroon na ng muka ang channel na to. And dahil may host na, may show na rin tayo. So I'd like to welcome you to Lockdown, ng ating show kung saan mag-i-interview tayo ng mga guest at we will lock them down. Papahirapan natin with our questions. And our first guest is Dylan Ababu, the former USD Tigers star and member ng original Smart Gilas team, and syempre naging PBA veteran siya at naglaro rin sa 3x3. Nakakwentuhan natin siya a few months ago and lumabas sa Spin yung storya. And yun, gusto ko lang ipakita sa inyo yung kwentuhan namin na nakwento niya ang kanyang retirement, nasa US na siya, and kinuwento niya na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 ang kanyang trabaho sa Amerika. So kumustahin natin si Dylan and sana mag-enjoy kayo sa debut pilot episode ng Lockdown. Salamat. Yun yung last kasi, di ba? Parang nagulat na lang kami na alis ka na pala. Sige nga, kwento mo, what's the story behind it? Well, yung buong family ko kasi nandito talaga sa States. Tas kaya lang ako nasa Pilipinas dahil sa basketball. Ayun nung naputol yung Achilles ko. Hindi na rin yung nagpa-decide sa akin na mag-retire na, punta na sa States, mag-stay na with mom and dad. Okay na naman ako kumbaga, bukod sa lagi ako na-injury, feeling ko naibigay ko na lahat sa basketball. It's time to move on. Mm-hmm. Wala ka namang regrets na kumbaga tumagal ka pa ba kung sana tumagal ka pa sa PBA or hindi naman? Oo, syempre may mga ganun, pero kasi talagang I left everything on the floor na talagang binigay ko yung lahat ng alam ko, lahat ng kaya ko. Hanggang ganun na lang talaga, kaya accept na. Yung sa Achilles, di mo na pinayos yun? Hindi, ko yun. Pina-opera ko pa. Tapos, 1 year rehab. So, 1 year na puro therapy. Mahirap, saka mahaba. Saan yun? Ano ba last team mo? Phoenix ka ba nun? Or Northport? Global Port? Nasa Northport pa ako nung PBA. Pero nung after ng Chooks to Go, nag-PBA 3x3 kami. Oo nga. Sa team namin, Platinum Karaoke, 10 days before ng tournament, sa practice, naputol yung Achilles ko. Okay. Opening sana ng PBA 3x3. Hindi ka na nakaabot nun no? Wala na. Hindi na kasi, 10 days before, tsaka naputol. Okay. Tapos after nag-transition ka, nag-coaching ka na? Oo, nag-assistant coaching kagad ako sa Platinum Karaoke, PBA 3x3, tapos nag-start na rin ako mag-skills training. Ini-skills training ko yung mga teammates ko sa Platinum Karaoke, tapos yung mga ibang mga schools din. May mga schools ako na tinitrain ko ng buong team. Sino? Like what? Like what schools? Kunyari, Lasal Green Hills, gano'n. Tapos may isa pa. Kaya ayun, kumbaga transition na nga sa coaching. Okay. Tapos dyan, anong pinagkaabala mo dyan? Well, dito 4 yung trabaho ko dami Oo, yung una, nag-assistant coaching ako sa varsity girls, high school varsity girls dito sa Tulare. Nasa Tulare, California kasi ako yung nasa gitna ng Bakersfield saka Fresno.
Nasa gitna ng LA sa San Francisco. Talagang gitnang-gitna talaga. Okay. Tapos, ayun, nagtayo ko ng basketball academy. Yung mga skills training, gano'n. Ano pangalan? Villanababie Basketball, oo. Okay. Yung, meron sa Instagram, meron sa Facebook. Ayan. Okay. Tapos, nag-PPE teaching ako paghapon sa isang school dito, elementary. Tapos, nagma-marketing din ako kasi isang kaibigan ko may-ari ng physical therapy company. Tapos isang kaibigan niya may-ari ng wheelchairs, scooters, walkers. Yung isa namang kaibigan niya may-ari ng home health. Isang kaibigan niya may-ari ng mga medical supplies. So, pupunta ako sa mga clinic. Sinasabi ko na meron kaming ganito, we exist. Tapos, yun nga, nanghingi ako ng pasyente sa kanila. Basically, para hindi na maghintay yung mga nangangailangan ng wheelchair o kaya yung kailangan ng PT o kailangan ng home health. Hindi na sila maghihintay. Kumbaga, pinabibilis ko yung yung process. Oo. Minsan kasi iba, parang 6 months to 1 year na wala pa wheelchair. Diba? Paano siya magta-travel sa bahay or sa sa labas ng bahay, diba? So, mahirap mo. Parang ikaw yung bridge. Binibridge mo yung product sa... Oo, parang medrep pero hindi gamot yung Okay. Mga equipment, medical equipment. Equipment, services, yun. Anong tawag sa'yo dun sa work na yun? Exactly. Marketer. Parang medical, basta marketer? Anong may specific tawag? Marketer lang. Marketer ng 4 na kumpanya. Oo, kasi ang dami. Pero tungkol siya sa medical field pa rin siya. Okay. So yun yung 4 na work na ginagawa ko dito. Dami pala. Yung assistant coach tsaka PE teacher, same school yun? Hindi, magkaiba. Anong school yung yung sa coach ka? Yung sa coach, yung dito sa malapit sa bahay, Tulare Union. Tulare Union? Tulare Union. Tapos yung naman, yung PE teaching naman, Manuel Hernandez. Dun sa katabing city rito, Visalia. Manuel Hernandez Elementary School. So, paano mo ginajuggle yung 4 na yun? Well, yung marketing, sa umaga naman siya. Flexible naman siya eh. Kasi Monday to Friday, meron ako mga set na mga doctor's clinics na iniikutan. Kunyari, Monday, ito yung iikutan ko. Tapos, tinatry ko na lang gumising na maaga para matapos ko kagad. Tapos, maaga ako dun sa 2 o'clock na PE teaching. 2 o'clock hanggang 5 o'clock yun. Tapos, yung mga 2:15 to 5:15, mga ganyan. Tapos 6 to 8 p.m. ng gabi yung ina-alternate ko eh. Minsan di ako ma-attend dun sa practice ng Tulare Union. Nagsiskills training ako ng mga bata. So, kunyari, Monday and Thursday, Tulare Union. Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, puro skills ng mga bata. Yung Skills Academy for all ages, genders, levels. So, yun. Minsan, di ako nakaka-attend sa games ng mga Tulare Union girls ko kasi may marami akong estudyante na Sabado, kunyari. Tapos malayo. Malayo yung game. Kunyari, yung game nasa MOA. Tapos ang skills training ko nasa Araneta, hindi ko na ina-attendan kasi malayo. Okay. Okay lang yun? Oo, kumaga okay lang yun. Kasi yung assistant coaching dito, hindi ganun kalaki ang salary din. More of volunteering. Bibigyan ka na ng konti. Ang malalaki, yung mga head coach, mga athletic director, yun yung malalaki. Kami more of Pero kasi nangyari yung halos buong team, ini-skills training ko sa labas. So sinabi sa akin ng coach, bakit hindi ka nalang mag-assistant coaching dito? Ini-skills mo rin naman sila sa labas. So para at least matulungan mo sila sa team concepts. Aside from yung individual progress or growth. Paano ka napasok doon? Yung isang player ko na tinitrain ko mula 2020. Sinabi niya doon sa
sa coach. Sabi niya, alam mo coach, meron akong trainer sa Pilipinas pero bihira lang dito sa Amerika. Parang 1 month lang siya dito sa Amerika. Madalas sa Pilipinas siya, 11 months. Tapos nung finally nga, naputol yung Achilles ko, nag-States na ako. Sinabi ng player ko na isa, coach, yung naalala mo ba yung trainer ko na lagi na sa Pilipinas? Nandito na siya magsistay. Hindi na siya uwi ng Pilipinas. Baka gusto mong kuning assistant coach. Tapos nag-set up kami ng skills training. So yung buong team niya, yung skills training ko habang nanonood siya. So outside of school yun. Hanggang sa, yun, sabi niya sa akin, join ka na sa akin gusto ko, andiyan ka na sa tabi ko sa bench. Ganun. Yun yung nangyari. Okay. Doon sa doon sa ibang trabaho mo, paano ka napasok? Yung sa PE teaching, yun yung unang inapalayan ko sa dito pagdating ko kasi gusto ko maging PE teacher saka coach. Yun ang gusto ko sa isang school, ikaw yung PE teacher, ikaw rin yung coach. Pero kailangan mo ng teaching credential. Behavioral science yung 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 course mo, no? Which is alam mo. Diba? Walang yun. Walang teaching credential yun. So ang magandang diskarte, parang ginawa ni Josh Orbistondo. Nag-aaral ka, kumukuha ka ng teaching credential, teaching certification ng 2 years habang nag-work ka. Tapos, pero yun nga, praise God, may bigla ako nakita sa internet na PE teaching na hindi mo kailangan ng certification. Although walang benefits. Tapos part-time lang, 3 to 4 hours lang. Pero, PE teacher ka. So, ni yung resume ko nga, hindi hiningi. So talaga? Siya yung talagang sobrang para sa akin. Para hindi na ako mag-aaral ng 2 years. Okay. So si Josh Orbistondo nag-aaral, parang bumalik, parang gano'n? Oo, kumbaga nag-coaching siya sa isang school, yung San Joaquin Memorial, kung saan naglaro si Jalen Green sa Fresno. Habang nagko-coaching siya doon, kinukuha niya yung teaching credential niya, pinagsasabay niya. Tapos nung nakuha na niya yung teaching credential niya, nagsa-substitute teacher na siya, tapos naging athletic director na rin siya. Talaga? Saan siya ngayon? Pwede story din pala. Sa Fresno, siguro mga 50 minutes away. Nagkita nga kami no Sunday kasi pumunta kami Fresno dahil yung Tulare Union Girls ko may game So nagkita kami ni Josh, saglit, kwentuhan. Ayun, yun ang nangyari sa kanya. Which is maganda kasi habang nag-work siya sa school, nag-aaral na rin siya, di ba? Alam yan. So, may sweldo na siya. Hanggang sa nung finally, after 2 years, nakuha na yung teaching credential. Substitute teacher na siya, tapos naging athletic director na. Ayun pa. Okay. Maganda yung nangyari. Ikaw, plano mo rin ba yun? Okay ka na dyan sa ganyan, part-time? Well, ang pangarap ko, parang yung Coach Jimmy Alapag, di ba? Mag-assistant coaching sa NBA, player development coach na may kasamang skills. Yun talaga pangarap ko. Pero, ayun, kung will ni Lord na gusto niya dito lang ako, wala namang problema. So, pwede ako maging same thing kay Josh, maging athletic director, substitute teacher, coach. Pero, yun pa rin, yung basketball academy, pa rin yan. Isa sa mga top priorities pa rin yan na kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kasi, although marami naman magaling magturo ng basketball, pero wala masyado yung talagang personal coaching. Yung talagang, minsan nga, mas gusto ko yung isang bata lang. O yun, one-on-one. One-on-one lang. Although maganda kung mga 3-4 para by partner sila. Wala masyadong ganun. Iilan lang. Marami coach, mga team coaches, ang dami. Pero yung talagang individual na skill enhancement, wala masyado. So, tingin mo niya parang that sets your camp apart from others? I think so. Saka European system ako Yun. Lahat ng mga Amerikano dito, syempre, American system sila. A lot of one-on-one. A lot of, puro dribble, di ba? So, syempre, kung hindi ka kasing athletic na Lebron, hindi pwede yung ganun. So, yung European system, alam mo na, very team oriented, no, 'di ba? Tapos hindi mo kailangan maging
ball heavy, ball dominant, di ba? More of team concept. At the same time, syempre, hindi natin pinababayaan yung personal or yung individual skill set mo. Yung coaching style mo or yung system, European system, kanino mo nakuha yun? Kina Raiko? Oo, kay Coach Raiko Toroman, kumbaga, kay Coach Raiko ko nakuha yung European system, which is rin lang naman yan eh. Mag-aagawan lang din dahil si Coach Raiko, natutunan din niya yung system niya sa Spain, sa Russia, di ba? Tapos syempre, na lang nila at kinater na lang nila sa type of players that they have, di ba? Depende yun eh. Kung anong klase, pero nandun yung sistema at nakita mo naman yung success ng European styles. Saka bakit, di ba, pag nanood ka na Olympics, bakit pag nanood ka ng World Cup, kahit best players ng Team USA padala nila, di ba, nahirapan pa rin sila sa European basketball. So yun yung aking ini-stress out na kailangan talaga a lot of ball movements, a lot of actions bago tayo tumira. Bukod kay Coach Raiko, sino mga influences mo sa coaching style mo? Bukod kay Coach Raiko, yung mga naka-influence sa akin sa coaching, sino ba? Parang ina-apply mo ngayon sa pagko-coach mo? Sobrang dami ko naging coach eh. Well, medyo kasi ako, bro, medyo halo-halo ako. Depende sa sitwasyon kasi nakapag-triangle din ako kay Coach Jeff Carriazo. Siyempre, galing kay Coach Tim Cone yun. Tapos, may mga pass and cut din, galing kila Coach Koy Banal. Tapos, may mga magagandang inbound plays, out of bounds plays, sideline, baseline, galing kay Coach Pido Harencio. Yun. Ang dami, may mga may mga off a timeout plays galing kay Coach Jong Wichico. Ang dami. Tapos yung mga early ball screens, yung paglagpas pala ng half court may umi-screen na galing kila Coach Shotang Kinsen. So laging depende sa sa sitwasyon, laging depende sa players ko. Pero yung pinaka core, yung kay Coach Raiko Toroman na Serbian na system. Ang European. Kumbaga parang little bit of everything dun sa the rest Oo, ganun lang din yan eh. Kumbaga, di ba? Two heads are better than one. Yung mga natutunan mo, try mo i-apply. Pero kailangan effective dun sa type of players mo. Okay. Diba, kung player mo puro malalaki, hindi ganun kabibilis, hindi ka pwede mag-running game, di ba? Parang ganun. Laging kailangan mo i-cater dun sa strengths ng So, but mo kailangan na 4 jobs ka dyan, di? Hindi pwede mag-focus ka lang sa 1 or 2, but 4? Yung Tulare Union Girls, kaya ko lang siya kinuha kasi isang player ko na tinitrain ko mula 2020. Feeling ko kaya mag-WNBA. Kasi sobrang Ano pangalan? Sabihin mo. Pangalan niya, Jocelyn Melendez. May yan? Pinay? O hindi naman? Hindi siya Mexican-American. Mexican-American, okay. Kumbaga napakasipag. Ibang klase yung dedication eh. Parang nakikita ko sa kanya yung mga sipag nila Mark Baroka, nila Marky, nila Alain Maliksi. Talagang sobrang 5 AM pa lang talaga may ginagawa na, either nag-workout o nag-jogging. Basta iba yung dedication ng bata. So sabi ko tutukan ko to. Kaya kinuha ko yung na yun. Kasi pwede naman ako mag-focus na lang sa skills training eh. Ngayon nakahati pa tuloy, pero okay lang. Yun yung sa naman, kumbaga yung sa PE teaching naman, same eh. Kumbaga gusto kong mag-share sa mga bata kung ano yung mga pwedeng makatulong sa kanila to be great, di ba? Sabi nga ni Kobe, may coach siya dun eh. The
the most important thing is to inspire others to be great. Diba? May ganun siyang quote eh. Kumbaga, marami kasing secrets in success, pero very encouraged or very motivated ako na i-share sa kanila na ganito yung dapat yung gawin, ganun. So basically, you're trying to transform the well-being of kids, trying to share something that will help them be successful. And of course, in the chosen field they choose, diba? In a given field. So yun. Saka syempre, sa PE teaching kasi may basketball din, diba? Although multi-sport kasi mga bata rito eh. Nagsasakay, nagpo-football, nagsiswimming, nagbo-basketball, nagbabanda, nagchi-cheer dance, paiba-iba, by season. Kumbaga, sa Pilipinas kasi mga bata pag basketball, whole year round basketball eh. Dito, depende eh. Minsan mag-volleyball muna sila, minsan pagsasabay nila. Meron pa sila mga travel ball, parang ligang labas. May mga ganun pa sila para mas lalo silang gumaling. So, ang dami. Yung marketing naman, late na lang yun kasi nung nagka-job ako ng November last year sa PE teaching, nagsabi sa akin yung boss ko ng December na kapag nagbukas na yung clinic niya, gusto niya ako maging marketer, yung kaibigan ko. Eh, nagbukas yung clinic mga April na eh. So, parang, nung nagbukas yung clinic ng mga April, mga 5 months na ako nag-PE teaching, so ayoko naman iwanan. Yung pala bro, yung sa skills training pala, isa sa pinaka-inspirasyon natin, syempre si Coach Kirk Collier. Okay. Yung fundamentals niya, lahat, progression, so. Okay. Doon sa skills training mo, may nakikitaan ka ba doon? Like doon sa Tulare? Yung si Jocelyn? Na parang maganda future. Sa lalaki wala pa kasi co-ed ba inano mo? Co-ed, all ages, all kahit sino, all levels. Pinakabata ko 4 years old, pinakamatanda ko mga 50 plus eh. Talaga? Oo, kasi may mga company na tournament sila eh. Gusto niya maging ready siya dun sa company. Kapitbahay ko kasi. Sa lalaki wala pa ako nakikita kasi nanonood ka ba ngayon ng mga yung mga high school players na lalaki ngayon, yung mga Cooper Flag, yung mga nakikita ko yung highlights. So nakikita mo yung level, nakita mo yung mga taas na, no? Di ba? Victor Wembanyama. So iba yung level ng lalaki ng basketball dito eh. Talagang ibang klase. So sa mga players dito sa sa lugar namin, wala pa ako nakikitang ganong level. Pero syempre, laging best effort. Kasi yung matututunan mo naman sa basketball, kung hindi ka mapunta sa NBA, magagamit mo yung character na yun sa diba? Yung character of perseverance, discipline, alam mo na yan. Yung not losing heart, diba? Pag natatalo, diba? Yung trying to go back up again. Bawi, gano'n. So, makagamit mo yun sa pag naging CEO ka na o naging kung ano man, gusto mo maging police. Lahat ng walks of life, magagamit mo yung mga tinatawag na mga core values o yung mga core competence na matututunan mo sa sports, sa basketball. Saka, syempre, kung gusto mo naman mag-coaching o mag-skills training, at least nakapag-share ako sa kanila ng hopefully tumatak sa kanilang mga isip. So, babalik ka dito ng bakasyon or may plano kang bumalik na bakasyon? Hindi muna kasi focus mo na. Kaya ayoko rin putulin yung development ng mga bata rito. Yung mga naka-enroll sa akin. Okay. Ayoko saka yun nga, yung player ko nga yung player ko kasi na babae, si Jocelyn Melendez. Siya ngayon kinukuha siya sa Arizona, sa New York, saka sa Italy maglaro. Kaya may talaga. Hindi ganun siya ngayon? Anong grade or na siya? Senior na siya. So 4th year high school na siya. Senior, okay. Tama ba? Anong age na mga yan? 14, 15, ganun? Pag senior ka, parang mga ka na eh.
16, 17, 18 16, okay. Para mga ganun ka na eh. So, pwede ka na mag-college. Oo. Ayun, yun. Kumbaga, ano siya, may mga offer na siya ng ganun. May ano talaga, may potential kasi sobrang hardworking eh. Okay. Yung sa ano mo, sa skills training, ilan ang estudyante mo in total? Siguro, mga 200. Uy, dami rin pala. Kasi may mga teams din eh. Okay. Sa isang team, 15. Pero meron ako mga 4 na team. Tapos nagtitrain yun ng mga once a month. Minsan once in 2 months. Tapos yung iba consistent, once or twice a week. Tapos ang ginagawa ko rito, nag-partner ako sa isang coach na nagta-travel team. Sumasali sa mga travel team na naglaro siya dati ng MVP siya dati dito sa lugar namin nung panahon niya. Tapos naglaro sa San Diego State. Nakita mo nung last NCAA, lumaban San Diego State ng championship sa Division 1 NCAA. So naglaro siya dun dati. So yun, siya yung gumagawa ng mga travel team. So yung mga players ko na gusto na mag-travel team, pinapasa ko sa kanya. Okay. So, pero nagsi-skills training din naman siya rito. More of like, kumbaga, giving me a share of the pie. Diba? Pag may mga players siya na gusto mag-train sa akin, binibigay na sa akin. Tapos yung mga player ko na gusto na mag-travel team, binibigay ko na sa kanya. Para laro sila sa maraming lugar. LA, San Francisco, Vegas, Sacramento. Wala, kung saan sila. Almost every weekend may liga sila. Which is good. Good para sa mga bata. Nakalaro ko pang basketball, hindi na. Paminsan, kumbaga, kasi may mga Filipino tournament dito na one day lang, mga kulitan. Kulitan, gano'n. Si pala nandito, si Kuya Billy Mamaril, halos every week magkasama kami. Pero hindi naglalaro. Sa NCLEX yata siya, no? Ano ba gina? Alam ko, nursing. Nursing, di ba? Ano na siya, registered nurse na siya. Registered na. So, may mga one-day Filipino tournament dito. Minsan sumasali-sali ako. Sino mga kalaro mo doon? Sino mga sikat? Si nandito rin si Nate Matute eh. Nalala mo si Nate Matute. Yan, pinupunta GRU. GRU yun eh. Tapos alam mo si Coach Kevin Lakap. Si Kevin naglaro sa Lyceum. Si Aki? Oh. Si Aki. Kapit-bahay ko dati sa Sampaloc yun eh. Perfect. Si Akin, tinutulungan ako pag may mga skills training kami. Okay. Yun, skills trainer din siya, diba? Parang, siya nag-train kay Kevin Alas, diba? Nung dito. So, kami magkasama rito na pag pwede lang naman siya kasi busy siya sa Navy eh. Navy? Nag-Navy rin ba siya? Sa Navy yun, dito sa Limor, malapit sa amin. Tapos, naglaro rin siya nung Filipino tournament isang beses. Sino pa ba mga nandito? Minsan, nung isang beses, pumunta kami sa Long Beach, naglalaro yung papa ni Rome De La Rosa. Papa ni Rome. Oo, tapos si Tony De La Cruz naglalaro, si anong pangalan ni Kuya? Kalimag, Ricky Kalimag. Okay. Sino pa ba mga naglalaro? Madami rin mga players na mga naglalaro ng kumbaga fitness kapawis so okay. Paminsan-minsan pero hangga't makakaiwas umiiwas ako maglaro kasi kumbaga pag naglaro ako oras sana yun na makapag-training ako mga bata kaya bihirang-bihira sobra at least siguro mga once in 3 months mga ganun. Pero pag kasama ko yung mga bata, tapos marami kami, sumasama ako din sa mga scrimmage para medyo matulungan sila. Hindi nga pala, nakita ko yung may Choco Bambam ka ba? Tuloy pa ba yun? Meron pa rin yun. Choco Bambam, Stingray. Pati Stingray? Stingray therapeutic spray. Parang, yun eh. Anti-cramps, muscle relief, anti-mosquito, anti-colds, lahat. Para ka nag-omega, pero all natural. Walang chemical. So, yun, tsaka Choco Bambam, parehas na, network
marketing pa rin yun. Oo, pero more of direct selling lang. Okay. Direct Tapos selling. yung Bible study ka pa? Oo, so gigising ako rito ng before 5 a.m. 5 in the morning. O paano ngayon? 5 o'clock na. Hindi pa. Ano oras ba dyan? Ano pa lang, mag-aalas 2. Okay. So wala ka ng tulog kung meron. Oo nga eh. Nabala pa kita. Okay lang. Para kasi hindi tayo matuloy-tuloy. Okay, thank you. Paano? Pero meron pa yun, mamaya meron yun. O meron mamaya, meron bukas. So madaling araw mo inano para dito gabi? Alas 8 dyan. Alas 5 dito. Pero pag winter, alas 8 dyan. Alas 4 dito. Kasi naka-daylight. Saving time. Oo. So, usually gaano katagal yung Bible study? 1 hour? Yung every Wednesday, 1 hour lang yan. Pero yung every Thursday, umabot ng 2 oras kasi ang daming sharing, tapos may Bible trivia game pa ako. Umabot ng mga 20 minutes. Boys versus girls. Ang dami mong oras para gawin lahat yan. Hindi, maganda kasi dito, walang traffic. So, ang dami mo magagawa sa isang araw. Okay. Kahit malayo pa yung mga puntahan mo, okay lang. So, sa Bible study, ikaw mostly nagsasalita? Dun sa Thursday. Pero yung Wednesday, may pastor tayo, si Pastor Rico. Tapos yung sa Thursday, mga twice a month, ako. Okay. Ano bang religion mo? Catholic ka ba or Christian? Christian, papi. Ever since or parang convert? Nung nung 2012. 2012 lang ako naging born again Christian. Dati Catholic. Bakit ka nagpalit? Kasi yung Christianity talagang kung ano lang yung nakasulat sa Bible, yun lang ang sinusunod. So, okay. Yun yung kaibahan. Paano ka magpapa-convert? Hindi naman siya actually conversion. Kumbaga, lalaliman mo lang yung relationship mo kay Jesus Christ. Tapos, malalaman mo na may mga ibang practices ng ibang religion na hindi pala dapat ginagawa. Tapos nakasulat sa Bible, pero hindi tinuturo ng kung lumalaki tayo. Saka nung college tayo, hindi tinuturo yun. Magulat ka, nakasulat pala sa Bible. So, doon mo makikita na dito lang tayo sa katotohanan para yung i-share natin sa iba, katotohanan yun, hindi... Like what? Like what? Ano yung... number 1 dyan, yung second commandment. Ang nakalagay sa second commandment, pag tinignan mo yung totoong Bible, you shall not have any graven images. So, yun. Pero pag sa iba, parang hindi siya itinuturo. Wala siya sa 10 commandments ng iba. Pero pag tinignan mo yung tunay na Bible, bakit siya nakasulat doon? Tapos yung pangungumpisal, pag nangumpisal ka, kailangan diretso ka sa kay Jesus Christ, the mediator, the only mediator between man and God. So yung mga ganung kasi ibang religion, ang tingin nila kay Jesus Christ, tawag nito, Son of God. Tama naman, pero hindi God. So doon pala magkakamali ka na. Yung iba namang religion, ang tingin kay Jesus Christ, parang makapangyarihan na prophet, special person, teacher, miracle worker, pero hindi God, hindi Son of God. So mali yun. Pero syempre, pag nagsishare ka ng Bible, ng gospel, kailangan do everything out of love. Hindi yung mali kayo, gano'n. Hindi ganito dapat, hindi. Kailangan laging loving manner. Mga pag sinishare mo yung kailangan, may pagmamahal, hindi yung para kang nagja-judge o hindi ganun dapat. Mali yun. Kasi yung Christianity, way of life siya. Parang Christianity, Christ. Parang Christianity, parang kailangan makita si Christ sa'yo. Parang ganun. So,
So, yun yung ano siya. Yun yung medyo kaibahan. So, kunyari, Wednesday or Thursday, yan ang una mong ginagawa sa araw. Oo. Study. Madaling araw. Oo, madaling araw pa lang. So, ano nga, bigyan mo ako ng sample, ano mo, day in the life. Kunyari, Wednesday or Thursday. Paano nagsimula, tapos hanggang sa dulo? Hanggang matulog ka? Well, Wednesday, gising na mga 4:50, gano'n. 4:45. Tapos makinig ng kay Pastor Rico. 5 to 6 lang naman yun. Tapos tulog ulit. Gising na mga 7 or 7:30. Tapos mag-prepare na sa marketing. Pero yung damit ko nun, pang whole day na, para hindi na ako babalik dito sa bahay. So, punta na ako sa marketing, pupunta ako sa mga bakery, may mga Filipino bakery, o kaya pupunta ako sa grocery, bibili ng cookies, o kaya bibili ako ng boba, o kaya Starbucks, kasi yun ang gusto ng mga medical assistant, yung mga doktor eh. Okay. So yun, tapos i-drop ko na sa mga clinics, tapos bibigyan ko sila ng papel ng mga, kunyari may bago kami insurance, meron na kaming ganitong insurance, pwede na kayo magpadala ng mga pasyente na may ganitong insurance. O kaya, si patient, nakita na ng nurse, nakita na ng PT, meron siyang 3 times a week of PT for 6 weeks, mga update, gano'n. O anong mga common insurances na tinitake nyo, gano'n. Tapos matatapos ako siguro mga 1 o'clock. Tapos nagbabaon na ako mga 2 set ng baon na breakfast, saka baon na na bago ko mag-practice sa gabi ng 6 o'clock. Tapos madami akong dalang prutas, madami akong dalang mani, yung mga chocolate din, saka cookies, para in between yan. Hindi na ako pupunta sa mga restaurant. Tipid din yun sa oras, saka sa pera. Tapos punta na ako sa PE teaching ko ng 2:15 to 5:15. So ngayon, ang curriculum namin soccer. So pinapalaro namin sila ng soccer games, tapos turuan yung mga bata how to properly kick, di ba? Hindi kailangan toes, kailangan inside foot, yung mga ganun. Tapos meron kami mga... Ikaw din yun? Ikaw din nagtuturo nun? Pero marami kaming coaches eh. Kunyari sa amin, meron kaming 6 kami lahat. So may 5 akong assistant coaches. Tapos meron kami mga word of the week. Kunyari, grit. Grit is, not giving up no matter how difficult it is. So, i-share namin sa mga bata yun. Tapos tatanungin namin sila, why do you think it's important? Basically, yung PE teaching namin to battle mental health. Yung nangyari ng pandemic. So, we teach, di ba? We teach social-emotional learning through sports. May mga word of the week, tapos after namin maglalaro kami ng mga 1 hour and a half. Meron kaming mindful moment, yung para sila nag-yoga, nakapikit kami, nag-inhale, mag-exhale, smell the flowers, blow the candles, yung mga ganun. Meditation, parang ganun? May mga ganyan kami. Para, hindi na sila wild pagbalik sa classroom. Relax mo sila. Mahirap din kasi from teaching. Grade school ba yan, Di? Yung mga PE sa PE mo? Yung siya tawag dito TK, yung transitional kinder, tas kinder hanggang grade 6. Okay. Yun lahat yun, kinder to grade 6? So ang Monday, Wednesday, Friday, grade 4 hanggang grade 6. Yung Tuesday, Thursday, from transitional kinder, parang kinder A, parang nursery, hanggang 3rd grade. Kaya okay naman, marami naman kaming coaches, 6 eh. So, pag may mga batang ayaw makinig, sige coach, kunin mo na yung mga bata dyan. Kayo na bahala maglaro dyan. Kasi kailangan engage ka sa lahat. Kailangan tinitingnan mo, baka umaakit na pala sa fence yung isa. Diba yung mga ganun. Tapos after nun, mag-iinit lang ako ng pagkain sa microwave. Tapos kain konti. Tapos punta na ako sa either Tulare Union Girls sa training. Tapos or yung sarili kong skills training hanggang alas 8.
Tapos mga twice a week, pupunta ako sa gym, mag-weights ako konti. Kasi may gym dito, $10 lang eh. Tapos 24 hours bukas. Planet Fitness. So, gym ng konti, mga 1 oras kalahati. Tapos uwi ako, mga 10. Pagdating ko ng 10, mag-edit pa ako ng mga videos kasi yung habang nagtitraining yung mga bata, binibideo ko yun. Tapos isisend ko sa mga magulang. Okay. Tapos pinopost ko rin yun. Kaya makita mo yung Instagram ko sa Facebook, may mga drills. May mga homework. Para naman yun sa mga bata na makita nila yung homework nila, di ba? Yung mga stuff na gagawin nila sa bahay. Hindi yung nagbabasketball lang kami kapag nagkikita kami. Oh. Tapos yun, tutulog na ng mga 11:30, 12. Natawag kay Macy's, gano'n. Tulog na mga 11:30 to 12. Pero habang ini-edit ko yung mga video, nagdi-delivery rin ako ng Choco Bambam saka Stingray. Ayun. Oo. So, ganun ng Sa Pinas lang yan, ha? Wala naman dyan yan, no? Wala dito. Mahirap kasi yung shipment, eh. Tapos sa linggo, 11 to 1 na church. 11 a.m. to 1 na church. 1 p.m. na church. Minsan 11 a.m. to 12:30 na church. Yun yung yun ang schedule. Tapos maraming mga Pilipino rito, eh. Kasi mga Pilipino rito, pag Saturday, Sunday, lagi may handa sa bahay. Kaya dumadaan din ako. Saka magpapatulong din ako sa kanila na i-spread yung basketball academy ko, eh, para yung mga co-worker nila i-enroll yung mga anak. Tapos syempre rin, mga Pilipino kasi dito, actually lahat naman, Monday to Friday talaga sagad sa trabaho. Pagdating na Saturday, Sunday, laging naghahanda, papapuntahin yung mga friends. Ganun lagi yung So, yun ang buhay. Yun ang buhay dito. Masaya ka naman dyan, Di. Ako masaya dito kasi walang traffic. Yun ang pinaka-importante, no? Walang traffic. Visit yung traffic dyan, eh. Talagang limitado ka. Yung productivity sa isang araw. So, si Casey, hindi mo pa nakikita ever since nandiyan ka? Long distance kayo? Oo, yung tagal nyo na. Okay, sacrifice. Hindi, next month naman, dyan na, di ba? Oo, next month pupunta na si Macy's. Okay. So, yun, balikan lang natin yung sa Philippine basketball, yung World Cup naman, since nabanggit mo yung European basketball, di ba, yun yung mga gusto mong i-emphasize, European. Feeling mo yung World Cup na mas na-highlight yung gano'n na di mo lang nakamedal ang Team USA. Top 3 teams, di ba? Europe. Top 2 lang pala kasi Canada yung bronze. Wala, kasi kung wala kang LeBron James, wala kang mga Antetokounmpo, wala kang mga Kevin Durant na players, hindi ka pwede mag 1-on-1. Hindi ka talaga magiging successful at makita mo naman yung European system. Kahit si Canada, diba? Kumbaga, may konting ball movement. Alam naman nila na babagsak din kay Shea Gilgeous-Alexander yung bola sa Canada. Pero meron muna sila mga movement. Hindi yung 1-on-1 agad. Ang kasi niyan, ang explanation kasi niyan na kapatid, ang depensa kasi naka-set up. Sabihin na sila, naka-set up silang 5 ready to defend. First 10 seconds kasi niyan strongest. So hindi mo pwede atakihin. Kailangan mo ikot-ikot mo na yung bola, paggalawin yung depensa from left to right. Patama rin sila yung ba naman mga tagal tumira. Ganun. Tapos tsaka mo atakihin. Ganun. Kung makita mo yung European style, ganun. Kahit si Schroeder, bihira naman revive si Schroeder ng dire-diretso. Ikot-ikot mo yan. Diba? Hindi pa pwede dahil bablangkahin lang siya. Ang late niya. Saka lahat ng mata nakatingin sa kanya kasi hindi mo man lang pinaikot yung bola. Di lahat sila naka-face forward. Di ba? So, parang ganun. So, hindi mo pwedeng saka pagod ka. Pagod ka kung puro 1 mo nang gagawin mo.
Pero kung may Giannis ka, kahit ipawanan mo yung buong araw. O kaya may LeBron ka o may Durant ka. Kasi mga ano yan, extraordinary yung mga. So, yun ang ano doon. Yun lang ang style doon. So, kailangan mong gumawa ng play na ano. Kahit naman yung Golden State saka San Antonio Spurs Pwera na lang kung filmmaker yung ano one pass shot Diba? Kahit sila, ball movement sila, diba? Si Luka Doncic naman, ball screen agad yan. Pero, ano naman siya, talent naman niya mag-create, tapos pumapasa. Diba? Yun ang ano niya Yun ang effective naman for Slovenia yun. Okay. So, feeling mo siyempre, as a former Gilas player ka din, na parang ganun din yung parang nasimulan na ni Coach Raiko yung medyo marami nagsabi, di ba, ideal yung ganun na dapat magbuo ka ng long-term team na away from the PBA, di ba? Feeling mo dapat ganun ang gawin ng Gilas ngayon? Or anong tingin mo sa tinatahak ng Gilas ngayon? Despite, siyempre, huwag mo na isipin yung Asian Games kasi parang transition period pa naman to Oo. Well, siyempre, pinakamaganda talaga yan yung matagal silang preparation, di ba? Mahaba yung preparation, tapos malaman ahead of time yung mga players na magko-commit. Hopefully, lahat mag-commit. Pero more importantly, if you don't have an advantage, you don't have a fast break, you don't have a clear lane to the basket, you don't have an open three-pointer, hindi ka pwede magawa nun. Ikot mo yung bola. Diba? At least 4 passes bago kayo tumira. Yun lang. Kumbaga, sistema pa rin ang aking pinapoint out. Tingin mo mas bagay yun sa Gilas? Kahit sabihin mong meron na tayong mga big men, totoong big men. Tingin mo mas bagay sa atin yung Euroball? Oo naman, kasi yan Kunyari, big man ka, kapatid. Dinipensa mo si Jokic. So, pagod na pagod ka, dinipensa mo kunyari si Gobert, pagod na pagod ka, tulakan kayo. Tapos yung kampi mo, magawa nun titira agad. So parang, pagod na pagod ako, tapos didepensa na naman ako, hindi mala ako nakahawak ng bola. So the next time, makuha mo yung bola, matitira ko na to, hindi naman ako nakakahawak ng bola dito. So, masama yung effect. Masama yung effect ng Kaya kailangan talaga, kasi ang players naman, parang sense of belongingness yan. It's a need, di ba? Sa pinag-aralan natin dati, Maslow's hierarchy of need, di ba? Needs, the sense of belongingness, kailangan ma-fulfill mo yan, di ba? Diba? Players need to feel that they are loved, that they belong. So yung mga players naman kasi, lalo yung mga role player, hindi naman nila kailangan tumira. Gusto lang nila mahawakan yung bola. Para lang ma-feel nila na na-involve sila, para makabigay sila magandang pasa. Para i-reward mo man lang yung hard work nila na dumipensa sila ng grabe sa iba, sa kabila. Lalo na yung mga defensive players, di ba? Siyempre, yung mga star player naman, bihira yung dumipensa sa mga star player ng kabila para mas mas fresh sila sa defense. Kumbaga, yung mga defensive player mo, reward naman, pahawakin mo naman ng bola. Para, syempre, psychologically, they are more motivated to defend. Kasi paano, tatama rin dumipensa yan kung di mo lang pinahawak ng bola. Tira ka pa ng tira, di ba? Sana pumasok, pero hindi naman laging gano'n. Kasi scouting kayo ng kalaban. Pag nahawakan yung bola, head down na yan. Diretso na yun sa hindi na mamamasa yan. So, madali kang scouting ng Hindi pa pagod yung kalaban. Kasi hindi mo sila masyadong pinagalaw. Pero inatake mo kagad yung first 10 seconds na nakaset up sila. So, yun lang naman ang concept na parang fundamental concept ng basketball. Paano matake. Pero ang problema kasi, di ba, kunyari, yun yung gusto natin. Maraming may gusto nga na long-term preparation na may sariling team nga yung Gilas, di ba? Ang problema niya, paano kung gusto na ng player na mag-PBA? Paano mo, kunyari ikaw, paano mo gagawin yun na, sige, mag-stick ako sa Gilas. Kailangan ba meron kang owner na, or kunyari, may benefactor na who has deep pockets na can fund the team itself para hindi na siya ma-convince mag-PBA? Parang ganun ba yun?
Hindi, kung gusto niya mag-PBA, okay lang naman. Kasi professional yan eh. Lalo na sa Pilipinas eh. Siyempre, malaking bagay yung yung magandang salary para i-provide mo sa family mo. Hindi naman lahat ng player mayaman. At siyempre, kailangan mo ibuhayin yung pamilya mo. Ano magandang dyan, yung parang ginawa sa amin dati, parang yung ginawa sa Philippine Team Centennial, yung sponsored by Selecta, yung mga gano'n. Kumbaga, sumasali yung buong team sa PBA. Kumbaga, yung national team mismo, nakasali sila sa PBA. Diba? Parang sila, parang guest team, para practice. Yun yung magandang yun. Magandang, para at least lahat na sa PBA na. Magandang strategy. Hindi mo pwede kasi pigilan yung player na lalo nangangailangan ng pera. Tapos i-keep mo sa hindi sa PBA. Kung gusto mag-PBA, pero syempre, yung sa national team, yung obligation. Yung obligation sa national team nandun pa rin. Pero yun nga, like sinabi ko, mas maganda isali mo sa PBA as guest team. Para ma-feel nung player na parang nasa PBA na rin siya? Parang ganun ba yan? PBA na rin. Parang ginawa sa amin dati. Ginawa sa NCC. Diba? Coach Alan Caibig, Coach Pido, Sam Boylim, diba? Yung 1986, 1987, 88, yan. Tapos yung 2000 Centennial Team, ginawa rin naman sa kila Japit ata yan. Yung sumali sila sa PBA as a guest team. Saglit lang. Kila Norwood, di ba? Yun yung nakikita ko pinakamaganda. At least sa PBA ko na rin. Yun so, lang okay. Sa'yo, okay sa'yo. Kunyari may company ka na San Miguel. May mag-sponsor ng team na ng long term na hindi lang for one tournament or two tournaments but for 5 years, 10 years. Okay sa iyo na hindi ka mag-PBA, kunyari amateur ka, nasa UST ka pa, tapos ang sweldo mo parang PBA na rin. Okay sa iyo, hindi ka ma-tempt mag-PBA para lang may continuity yung Gilas. Kung sa amin, like ako personally, nag-delay yung pagpapadraft ko ng 2 years. Dapat magpapadraft na ako, pero yun nga, for national team duties. Focus muna sa national team, tapos binigyan naman kami ng reasonable na sweldo. Okay lang naman sa akin magstay muna sa national team. Kasi okay naman yung sweldo, tapos nasa national team ko pa. Para makafocus na rin sa international competition. So, feeling mo yun yung isa sa susi yun kung sakaling may company nga na willing na parang maging benefactor ng team for the long term para may continuity. Oo. Okay lang naman yun. Kung hopefully may willing, diba? Kung wala naman, edi pa-draft tapos gawing guest team, diba? Yun talaga ang feeling mo. Nagpa-draft ako. Oo, nagpa-draft ako, tapos nakuha ko ng Hinebra. Itong conference na to, o itong dalawang conference na to, nasa Hinebra ako. Pero, yung rights ko nasa Hinebra, pero dito muna ako sa national team. Okay. Pero nagawa na natin yun, di ba? Special draft, yung dati. Parang... Oo, kahit sa amin. Ginawa rin namin yun kasi bago ko magpa-draft ng 2011, nung 2009, saka nung 2010, guest team kami. Ayun nga. Pero nung 2009, naglaro kami ng go. So, anong tingin mo solusyon? Yun nga, para kasi balik tayo ngayon sa hugot system, di ba, na kung kailan lang may qualifier, doon lang tayo mag-set ng 2 weeks or wala, basta less than 1 month yung preparation, di ba? Parang mabalik tayo sa ganun. So, anong tingin mong solusyon sa Gilas moving forward? Yun ang solusyon. Yung buong Gilas team, maging guest team sa PBA. Na sila amateur team, full of college stars ba? Or wala sila sa PBA? Or nasa PBA yung mga players nila? PBA players yung players ng Gilas? Kadalasan naman yung halo eh. Di ba? Meron ka mga
tipong siguro 7 veterano na sa PBA. Tapos yung isa ka naturalized player. Tapos yung 4 mo college. Halo naman yun. O kaya yung 4 mo wala pa sa PBA kasi hindi pa nagpapadraft. Kunyari, Renza Bando, Dwight Ramos, diba? Tapos Edu, saka Kai Soto. Tapos lagyan mo ng Clarkson, lagyan mo ng Brownlee, tapos puro PBA na. Kung pwede magsabay si Clarkson saka si Brownlee. Saka si Kwame, depende sa rules. Tapos puro PBA na. Lagi namang ano yan, lagi namang umaga mixture, di ba? Mixture ng PBA players saka may mga hindi pa PBA players. So tingin mo, tapos salis. Kaya pa rin natin maging successful kahit ganon, yung parang paano siya maging long term kung ihuhugot mo rin siya from the PBA, amateurs, tas naturalized? Well, magiging long term siya kasi sa isang taon, pwedeng 1 conference na kayo sasali ng gano'n. Yung 2 conferences, doon muna kayo sa mother teams niyo. Okay. So long term yun. Ang sinasabi mo, parang years mangyayari yun for a few years. Hindi lang hanggat prior to the tournament, di ba? Kasi kung kunyari 2024 Paris, kailangan 2022 ginagawa na yun. Okay. Di ba? Kahit sa isang taon, kahit isang conference lang, magkakasama sila. Okay. Which is nangyari nga sa amin. Yun lang yung sa inyo, yung problema sa inyo, di na kayo tinuloy, no? Di na parang walang continuity, no? Honestly, sa totoo lang, kumbaga, hindi naman kami yung best team eh. Kumbaga, kaya lang naman kami naging gilas dahil sobrang busy ng PBA sa 3 conferences. Tapos, syempre, ibang players injured o kaya nagpapahinga kasi nga busy sa PBA. Grabe yung So, kinailangan ng program ng players na talaga magkukomit. Walang ibang isipin kundi national team lang. Diba? Walang ibang isipin. Doon lang talaga nakafocus. Kaya kami yung naging mga players nun. Ngayon, syempre, nung nakita ng PBA na, yung mga bata nag-fourth sa Asia. 3 years magkakasama. Bakit hindi natin gawin sa mga pinakamagagaling na PBA players natin? Nalagyan mo ng naturalized player. Kaya yung World Cup natin ng 2013, successful. Kasi nakita nila na kung kaya ng mga bata, hindi kaya din ng mga best players. So, kung makita mo yung 2013 na yun, nag-Lithuania pa yun. Nag-training sa ibang mga lugar, tapos magkakasama sila, nagpa-practice sila every Monday and Friday ata. Consistent sila. Tapos, best players natin yun. So, kumbaga, kami naman, yung iba sa amin, kunyari, si Marshall Lassiter, saka si Japet. Si Japet, kinuha ulit. Kumbaga, sila lang yung nakikita ng program na pwedeng isama sa mga veterano, which is okay with us, di ba? Kasi yan eh. National team na, kailangan best team mo ipadala mo eh. Kumbaga, happy kami na nakapag-serve kami sa country habang busy yung mga kuya namin na talagang mga pinakamagagaling. Like sila Larry, Ponashev, di ba? Jeff Chan, Kuya Jimmy, Jason Castro. Yung World Cup ng 2013. Yung tinalo natin Korea sa MOA. Yun ang best team. Nandun pa si Junmar, Pingris. Diba? Kung kahit anong gawin mo sa pag-dissect sa PBA, sila yung best players natin. So tingin mo hindi siya hindi lang sa amin. So hindi siya feeling mo hindi okay ideal yung kunyari puro amateur lang padala. Parang kayo nga puro amateurs kayo tapos may naturalized. Feeling mo hindi siya sustainable na ganun lagi. Kailangan the best players are still from the PBA. Kailangan best players pa rin pero kailangan nila mag-commit. Hopefully walang ma-injury. Tapos
pwede kang kumuha ng mga ilang college players. Parang Anthony Davis, sinama mo. Christian Laettner, sinama mo dun sa malakas na team, di ba? 92 saka 2012 na teams, di ba? Mas ano yun. Kasi nga best players nga yun eh. Best players dapat ang national team. Pero yun nga, ang sinasabi ko kanina, kailangan sa isang taon may mga one conference na Team Gilas against the other PBA teams. Para mag-ano mas talaga. Maganda yun. Chemistry talaga. Kung hindi man, oo. Kung gusto man ng mga boss natin na 3 conferences, okay lang naman. Pero shorten. Tapos may parang isang mini tournament na parang ginawa nga dati. May isang mini tournament na Gilas versus all the teams. May ganun ba kayo dati? Pocket tournament or parang pocket tournament. Parang smart actually, yung smart something, di ba? Yun ba yun? Actually, ginawa tayo sa Ninoy ba yun? Oo, pero kalaban, yung sa Ninoy, kalaban Jordan, Talking Tech, Ginebra. Sino pa ba isang kalaban? May China may Chinese team eh. Oo, pwede naman yun, saglit lang. Kung ayaw na mga boss natin na galawin yung 3 conference. Pero ngayon feeling mo medyo nag-loosen up na sila, 'di ba? Ginawang 2 conferences na lang, wala nang Governors Cup. Parang medyo kasi World Cup naman kasi to, tapos tayo pa yung host, 'di ba? Kaya medyo binawasan nila yung PBA. Nag-giveaway talaga yung PBA. Kasi sa pool tayo sa time ng World Cup eh. Okay. Nagko-conflict yung yung schedule talaga. So sinong gusto mong coach? Sinong ideal coach next coach ng Gilas? Team Cone pa rin ba or ibang foreign coach? Sino tingin mo? Well, either si Coach Tim o kaya si Coach Tab Baldwin. Pero kay Coach Tim Coach Tim na tayo, maganda na yung balasa ni Coach eh. Effective eh. Okay din si Coach Tab. Maganda sistema ni Coach Tab, very pang international. Maganda yung saka maganda siya dumipensa. Magaling si Coach Tab sa mga switch ups sa depensa. Kunyari magpapakita ng man, tapos after first pass bigla magzo-zone. So nalilito yung kalaban. Magaling si Coach Tab sa mga ganun. Pero maganda rin na si Coach Tab mag-assistant kay Coach Tim. Mas ideal yun. Ideal. Nandun din si Coach Chot, di ba? Talagang parang national team talaga, John. Pati yung pinakamagagaling na coaches. Kasi nandun naman si Coach Jong. Magaling din si Coach Jong. Okay. Ano pa ba nakalimutan ko? Baka may gusto kong sabihin na may promote o salamat, Papi. Kasi tuloy lang ang pag-inom ng Choco Bambam nourishment para maiwasan ng mga sakit. At kung may sakit man, matutulungan kang gumaling the natural way. Tapos yung Stingray Therapeutic Spray naman natin, all natural din. Spray ito, panlaban sa mga cramps, sa mga pain, mga pamamaga, anti-mosquito rin. Tapos anti-itch, saka antibacterial din kasi may alcohol siya. Pero non-greasy. Hindi siya malagkit. So, pwede ka mag-cellphone agad-agad. Ayun lang. Saka, syempre, congratulations sa ating Gilas Pilipinas. Ibang klase. Diba? Asian champions once again. Yes. Maraming salamat. Na-storbo kita ng madaling araw. Mabuhay ka.